President Cheese Escudero niresbakan ang sobrang panggigipit ng mga kongresista sa kanya. Ronnie Puno nagkakandara pang depensahan ang kanyang mga kasamang kongresista matapos pasabugin ni Escudero ang mga dawit sa demolition job laban sa kanya. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Naubusan na nga ng laway si House Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno kakadepensa sa kanyang mga kasamang bubuyog sa Kamara matapos ilantad ni Senate President Cheese Escudero ang mga pangalan ng mga dawit sa demolition job laban sa kanya sa kadahilan ng pagmamanipula at pagharang umano sa impeachment. Sir, may statement daw po si Senator sa SP Cheese Escudero. May demolition job na ginagawa laban daw sa kanya at ang nasa likod daw po niyan taga-Kamara na gusto raw na matanggal si Cheese bago mag-file ng susunod na impeachment. Git po ni Cheese, wala siyang kinalaman doon sa nasabing contractor at nakuha raw nito yung marami sa mga kontrata bago pa siya maging senador ulit. At sa mga kontrata daw na nakuha ng kontratista noong senador na si Cheese, wala rin daw kinalaman sa Escudero at paninita pa rin ni Escudero bakit yung 1.1% daw ng 550 billion worth of flood control project yung inuusisa at hindi yung 90% ng 550 billion. Bakit daw hindi yung mga contractor galing Kamara ang ginagawa ng storya? Bakit daw siya? Hindi ko alam sino yung tinututok niya, no? Or sino tinuturo niya. At saka hindi ko alam anong demolition job ang sinasabi dahil kung yung binabanggit niya yung mga lumalabas sa Facebook na kontratistang nagko-contribute daw, major contributor sa kanyang kampanya. Ako personal, hindi ako naniniwala eh. Alam mo yon, kasi malay mo kung sino yun eh. Tingnan ko yung pangalan eh, hindi ko naman kilala. Alam mo yon. So, hindi natin alam. Pero wag na siyang masyadong kabahan siguro sa mga online. Ang tignan natin yung talagang yung totoo, no? Yung mga sinasabi, ni Senator Soto, yun ang paliwanag niya. Doon sa kanila. Huwag dito sa amin dahil kami tapos na kami eh. 'Di ba? Hanapin ngayon namin sino may kasalanan dito sa Congress. Basta ako kumbinsido ko walang nagbago dito sa yung mga rinireklamo ng ating pangulo na sinasabi niyang masamang nangyari sa budget. Walang nanggaling dito sa Congress doon. Yan ang 100% sure kasi nasa dokumento eh, nandun sa kanila eh. Ito yung dokumento na sinabmit ng Congress. Lahat ng sinasabi ng pangulo natin na wala sa lugar. Wala doon sa version ng Congress. Di ko nga alam, 6 na buwan na to, laging Congress ang sinisisi dyan sa mga problemang ganyan. Wala pa ako dito, kaya hindi ako nakakapagsalita, pero tinitignan ko, hindi ko maintindihan. Bakit Congress ng Congress ang tinuturo, lalo na yung Speaker. Nandito na ako eh. So may access na ako sa dokumento. Lalo akong naniniwala ngayon na walang kasalanan talaga yung ating Kamara dyan sa mga nangyaring pagbabago sa budget at pagtanggal ng PhilHealth Trust Fund, yung pagbawas ng DepEd at yung pagdagdag ng pagkalaki-laking pondo sa DPWH. Gusto ko na lang malaman ngayon, dahil makukuha namin yung inventaryo ng mga proyekto na yan, sino yung contractor dyan, saan napunta yan. Tama yung ni Presidente, may ghost project ba yan? Ay naririnig namin meron. May duplikasyon ba yan? Naririnig namin meron. Maraming sinasabi si Presidente doon sa kanyang press con kahapon, yung kanyang briefing sa ating mamamayan kahapon, na sa tingin ko nakakabukas mata talaga. No? And para sa amin dito, nagkakaroon kami tuloy ng lakas ng loob, no? Na talagang habulin yung mga mga katotohanan diyan. So, yung demolition job, siguro bangitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan. Kaibigan ko si Senator Cheese eh. Kung pati ba ako, nadamay na naman dyan sa akusasyon na yan. Hindi, walang ganyanan. Wag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na kung sino yun para at least magkasagutan na sila. Message niyo po kay SP Cheese. Yun na po yung message kay SP Cheese bilang kaibigan. May ano? Mensahe niyo po kay SP Cheese. Basahin. Mensahe. Ha? Message niyo. Yes, sir. Yes, sir. Kay? SP Cheese Escudero, your friend. Hindi na kailangan yun. Pambihira. Ako na naman ituturo. Baka mamaya magagalit sa akin. Hindi, sa akin lang talaga. Sinabi ko na, di ba? Kung meron siyang nalalaman, ituro niya na kung sino.
Para hindi naman nalalahat. Sir, Yun ang message. kaugnay lang din po yan si Baguio Mayor Benjamin Magalong, no? Very vocal din po siya dito sa mga sinatawag nga pong kontratistang mga kongresista. And sinasabi po niya, even though yung ginagamit na ng mga mababatas, kahit yung mga asawa bilang o anak nila bilang peking contractor, tapos may mga contractor ginagamit na nga mga congressman daw bilang front. Meron din pa nga dyan, binibigyan daw ng royalty yung mga front contractor. Una-una, no, pag sinabi mong congressman, sapul yung Senate, sapul yung House, no? Pero kaya lang, ang tao, pag sinabi mong congressman, House ang tinitignan. Alalahanin natin na pag sinabing congressman, kasama yung Senado dyan. Di ba? Pero kay Mayor Magalong, alam nyo, si Mayor Magalong, matagal ko nang kilala yan. Nakasama ko yan nung ako nasa DILG at PNP siya, sa SAP at saka sa CIDG. Ano yan, maginoong tao yan, de prinsipyo at lahat. Ang narinig kong huling interview niya, sinabi niya na naghihintay lang siya, napatawag siya ng kung sinong gagawa ng inquiry dito para mabanggit niya lahat ng detalye na yan. Pero sa pagkakakilala ko kay Mayor Magalong, alam niya talaga yan. Alam niyo, hindi nagbabluff yan. Pag sinabi niyang may pangalan siya, may pangalan siya. Pag sinabi niyang may detalye siya, may detalye siya. So ako, inihintay ko rin. Ako, sabik ako para marinig ko anong sabihin ni Benji. Dahil, alam mo, isa yan sa mga dapat talagang pakinggan natin. At ako, siguradong papakinggan ko siya. Sir, ano pong asahan namin kayo po bilang as Deputy Speaker and matagal nyo na rin po kilala si Mayor Magalong and yung sinabi po nyo na hindi po nang babluff yan, hinihintay nyo po kung sino yung mga papangalanan niya. Kayo po ba, will you be supporting ko ano po yung mga ilalabas niyang ebidensya and wala pong sasantuhin kumbaga ang liderato ng Kamara? Siyempre, si Mayor Magalong, kasi galing sa CIDG yan, pag magpipresenta ng ebidensya yan, ready for filing yan. Di ba? Kasi sa CIDG, ang papel ng CIDG sa PNP, sila naghahanda ng mga kaso. Silang gumagawa ng case build-up. So ano kaya ang ginagawa ni Mayor Magalong ngayon? Ako, I'm just speculating. Di man naman kami nag-uusap pa recently. Tingin ko may case build-up siya dito sa mga ganito. Kasi marami siyang binabanggit na porsyento, binabanggit niya na hinukay dyan, imbis na 6 meters, 1 meter lang. May detalye talaga. At pag binanggit niya yung detalye yun, sigurado ako, may ebidensya siya doon. So naniniwala ho kayo, sir, na meron nga pong mga nasa 60 plus daw ng mga kongs or yung mga sinasabi po niya, yung claims po niya na may mga kongresistang kontratista? Kong and senators, yes. Huwag natin kalimutan, lagi may senador pag sinabi mong Kong. Alright. Sir, let's go to about impeachment naman. Sorry sa CONCON. Sir, sinabi mo na you mentioned gawa muna ng joint resolution for CONCON, doon na lang magtalo yung Senado at Kamara kung paano yung proseso na gagawin. Pero sir, gaano po kayo ka-optimistic na, magkakaroon ng pondo para dito, lalo na sinasabi nga, and nagiging pag-con-con po kasi sinasabi nila kailangan paglaanan pa ng pondo when in fact, sinasabi na economic managers, napakalita lang po ng fiscal space natin, wala tayong budget, kumbaga, kung another budget for that. And paano rin po natin masasabi nga na makakapag-reach tayo rin, kumbaga, doon sa point nga po na yung Senado at Kamara maaring magkasundo when in fact, yung recently na lang po yung wage hike, hindi po nagkasundo sa kung 100 o 200 pesos. Paano po kaya, sir? Well, yung pagsusubok na makarating kami sa isang kasunduan, laway lang ang investment natin doon. Di ba? Laway siguro konting kape. Di ba? Ganun na lang muna. Ngayon, pag nagka-agree kami, nagkaroon ng batas, tapos nagkaroon talaga ng kongreso, siyempre ng CONCON, magkakaroon ng konting budget yan. Pero halimbawa sa halalan, ako tingin ko, hindi na dapat computerized election. Total, 1 per district ang mangyayari dyan. Pwede na siguro yung manual election pagkatiwalaan na natin ang ating mga teacher. No, na sila na lang mamahala sa election dyan. Total, siguro hindi yan katulad ng normal na eleksyon na daming pangalan. Ito isang pangalan lang eh. Di ba? So kayang-kaya ng mga teacher yan. At saka siguro wala namang gagastos ng 100,000,000 para maging con delegate kasi sakit ng ulo trabaho yan eh. Di ba? So patriotism ang magiging kapital nila dyan, hindi pera. So ako ay naniniwala na yung election ng mga delegado kung magkaroon man, hindi naman magiging masyadong magastos. Dahil nga ganun, ima-manual natin. Ngayon, yung pagka nandun na sila at mag-ooperate na yung CONCON,
Hindi naman tayo gagawa ng bagong building. Marami naman sigurong building na pwedeng pasukan ng mga 300 na tao or 400 na tao na magiging kasama dyan sa CONCON. Hindi naman 5 taon yan. Lalagyan natin ng limit yan. Halimbawa, 1 taon. No? Dapat tapos na yung trabaho nila. Diba? Kasi sa akin kasi, wala namang masyadong debate. Grammatical error nga yung papalitan natin, yung ayusin natin, yung mga ambiguous, mga double meaning, tatanggalin natin yun eh. Hindi editing lang yan muna. Hindi naman masyadong maraming substantive changes. Ngayon, kung yung senador at congressman gusto nila maglagay ng economic provisions, kung ano man yan, tsaka na yun. Pero sa tingin ko, hindi magiging masyadong mahal yan dahil hindi nga permanente. Yung CONCON, 1 taon lang yan. Hindi katulad yan Senado, Congress, naghahanda ka sa mahabaang panahon na gagawin nila. Kaya tuloy-tuloy yung secretariat, walang patid na serbisyo yan kahit na walang session. Ang CONCON, ibang usapan yan. So I don't think expense is going to be a major consideration when we have a CONCON. Thank you, sir. Sorry, pahabol na lang. Doon sa sinabi niyo po na naniniwala po kayo sa claims ni Mayor Magalong, do you have personal knowledge po ng mga kasamahan ninyong mga kongresista o mga kakilalang senador ng mga kontratista? Wala ako sa 19th Congress, dito ako sa 20th. I have personal knowledge about Benji Magalong. I know him to be a good man, I know him to be a very principled person, and I believe in his integrity. Okay? Yun lang. So, that's why anything he says, anything that comes out of his mouth is very credible to me. Do I have personal knowledge about the people here? Not really. Kasi wala nga ako dito during these times. Pero I would like to find out kung may mga kasalanan dito. Kaya nga, dito sa pagsuri natin sa ating budget, tututukan muna namin sa partido ko yung 2025 para malaman namin ano ba talaga nangyari dyan. Susundan namin, tutulungan namin yung itong pagsisiyasat ng ating Pangulo. Baka naman sa amin dito may malaman kami. Meron naman siyang website, di ba, na pwede ka magsumbong doon. Di siguro sa kwentuhan namin, kung meron may nalalaman dyan, encourage ko sila magsumbong doon sa website ni Pangulo. Di ba? Pero sa tingin ko, yung investigasyon ni Presidente talagang makakarating yan sa katotohanan palagay ko kung kami dito sa Kongreso, tulungan namin siya, mapapabilis ang pagdating sa katotohanan. Thank you po, Kong. Thank you. Yes. Salamat, Marian. Let us now hear from Yanes Capanti, representing GMA Online. Oh. Okay, thank you. We will now go to Milky Rugunan from DCRH. Good morning, DS Puno. Morning. Yes, the question now is the timing because it's already budget season. So, ano po ba ang timeline ng Congress para agad na masimulan ang pagtalakay sa joint resolution para talakayin ng CONCON? Ang proseso niya ngayon, na-refer yung aking speech kahapon sa privilege speech sa Rules Committee. From the Rules Committee, i-refer din nila yan to the corresponding committee, probably the Committee on Constitutional Amendments. Pagdating sa Constitutional Amendments, mag-uusap-usap kami. We will report to Chairman Rufus Rodriguez. Siguro mag-uusap kami ni Congressman Garbin para tignan namin kung paano namin marireconcile yung aming proposals. Kasi siyempre, ideally, isa lang ang ilalabas ng Committee on Constitutional Amendments. Lahat naman kami, pare-pareho yung isip namin. We want the same thing. So the only question is, how do we proceed to get what we want, no? Ako tingin ko, magkakasundo kami dyan. Kasi lagi naman sa House, madali lang magkasundo. As we continue to do this thing, siyempre, may consultations kami with mga relevant people in Congress. Alam natin na si Senator Robin Padilla nag-file din ng joint resolution asking for the same thing. Kaya lang hindi ko alam, nung last nakausap ng mga ibang kaibigan ko si Senator Padilla, sabi niya, nag-iisa lang daw siya doon sa kanyang panukala. But ako, may nakausap ako informally na iba, na tingin ko open naman sa ideya. Depende kasi sa specifics niyan. No? Sa tingin ko dito dapat mag-umpisa yung pagkakaintindihan ng Senate at saka ng House. Wala kaming ilalagay dyan, wala kaming ilalabas na panukala na hindi namin sila kinukonsulta. At least some of them. No? Si Senator Soto, narinig nyo na he is in favor of constitutional amendments. So sa tingin ko nagkakaroon din ng sentimento din sa Senado na baka talaga napapanahon na ito. Lalo na, di tayo pwedeng takbo ng takbo sa Supreme Court every time di tayo magkaintindihan